Amen. Amen. Praise God. Good morning po muli sa inyo lahat. Ay, naku, wala naman ka buhay-buhay. Good morning po sa inyo lahat. Naku, Sino sa inyo nag-almusal na? Yan. Sino hindi pa nag-almusal? Ayun. So, alam ko na sino mga matutulog mamayang konti, ha? Titingnan ko na eh. Sige. Bago tayong series ngayon, may bago tayong pag-aaralan. Ang pamagat po ng ating serye sa buwan ng Abril, I am ready. Sabi mo nga sa katayo mo, ready ka na ba? Yan. Tukol saan ba itong I am ready? Okay? How to get ready for real life. Alam nyo, ganda sana kung bata pa lang tayo, sinasanay na tayo di ba? Amen? Sana bata pa lang tayo, tinitrain na tayo, no? Kasi sa totoo lang, ang buhay, maraming oportunidad dyan, marami rin mga pagsubok yan. Amen? Di ba? Mga oportunidad na dumarating sa buhay para tayo ay talagang magawa natin yung mga bagay na may katuturan, di ba? Mga bagay na may kahalagahan. Maganda sana pag dumating ang mga oportunidad, yung ready ka para hindi masayang yun. Amen? Di ba? At pag may mga dumating naman ng mga pagsubok, sana man lang ready ka rin para naman hindi ka matinag, hindi ka bumaksak. Di ba? Kasi alam naman natin may mga pagsubok sa tunay na buhay Taas sa kamay, ikaw ay dumaan na sa mga pagsubok. O di ba? Sana bata pa lang tayo, talagang naihanda na tayo talaga, yung alam na natin yung gagawin natin. Para pag dumating yung mga oportunidad, hindi masasayang. Pag dumating naman yung pagsubok, hindi naman tayo matatalo. Amen? Pero kadalasan, karamihan sa atin, kumbaga, ang nangyayari sa tunay na buhay, ang nangyayari sa atin ay, kumbaga, bahala na. Pag tayo ay medyo tumanda-tanda na, nagkaisip na, medyo, sige, kung ano yung dapat mong harapin mo. At sana, huwag kang, sana hindi ka matalo ng buhay. Alam naman natin, may mga tao na dahil sa tindi ng hirap sa buhay nila o mga pagsubok, sumusuko na. May kilala ba kayong mga ganon? Sumusuko sa buhay? Di ba? Kilala natin yung mga yan. Minsan, nagpapatiwakal pa nga yung mga yan. Di ba? Yung iba, parang talagang winawasak na lang yung buhay nila kasi nawawala na sila ng pag-asa. Hindi na malaman kung paano ba nila pagtatagumpayan yung mga problemang dumarating sa buhay nila. Hindi nila alam kung paano ba nila haharapin ito. Di ba? Tapos, may mga tao na sasayang ang mga oportunidad. May kilala ba kayong mga ganon? Yung nasasayang ang mga pagkakataon sa buhay? No, dahil hindi marunong, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Marahil, nung sila ay bata pa, hindi na itanim sa kanila o hindi na ituro sa kanila kung ano ang mga tamang pananaw sa buhay, kung ano ba ang tamang mga ugali at ano ba yung dapat mong gawin para wag kang matalo, bagkus ikaw ay maging matagumpay sa buhay na ito. Amen? Diba? So, kaya lang, tapos na yun di ba? Sino sa inyo ang malaki na? Malaki na kayo. Matanda na kayo. Ayaw nyo magtaas, ayaw nyo umamin, malaki na kayo, matanda na kayo. Hindi na kayo makakabalik doon sa pagiging sanggol. Di ba? Pero, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pwede kang magkaroon ng panibagong pagkakataon para maitama mo ang buhay mo. Amen? Di ba? So dito sa ating serye na ito, sa tulong at biyaya ng Diyos, ang gusto kong gawin ay matulungan tayo rito na maging ready talaga sa buhay. Amen? At totoo, hindi naman talaga tayo ang gumagawa ng diretsahan, kundi ang Panginoon talaga ang gumagawa niyan sa buhay natin. Siya yung nagbibigay sa atin ng kaalaman o knowledge para malaman natin kung anong gagawin sa buhay. Alam mo, importante yung kaalaman Amen? Sino sa inyo pupunta sa isang doktor na walang alam? Wala. Di ba? Sino sa inyo, pag kayo nagpunta sa isang doktor, tapos sabihin sa inyo, alam mo, natipuhan ko lang magdoktor Kasi feel na feel kong magdoktor. Isa sa mga gusto kong gawin talaga, hiwain ang mga katawan ng tao. Gusto mong hiwain kita? Ano yung sasagot mo doon, di ba? Sandali lang. Huwag mo akong hiwain. Baka hindi mo alam ang ginagawa mo, di ba? Kaya gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng kaalaman, hindi lang pakiramdam. Amen? At sa serye natin na ito, gusto ko nga matutunan natin kung paano pa tayo magiging handa.
No? Ako ay handa na kapag handa na akong, una sa lahat, sumunod. Sumunod sa Panginoon. Pag hindi ka pa handang sumunod sa Panginoon, hindi ka pa handa. Nakikinig po ba kayo? Ito yung mga layunin sa buhay. Gusto mo ba magkaroon ng layunin? Taas ang kamay. Gusto ko magkaroon ng layunin sa buhay. Ayan, di ba? Maganda yung magkaroon ka ng direksyon eh. Layunin, di ba? O ito sabihin ko sa iyo, itong mga dapat maging layunin mo sa buhay. Gusto ko maging layunin mo na ikaw ay maging handang sumunod sa Panginoon. Kasi pag yan ang naging estado mo, yung talagang ready ka na sumunod sa Panginoon, ready ka na rin sa buhay. Amen? Yung isang tao na pasaway, na hindi handang sumunod sa Panginoon, ay hindi rin handang humarap sa tunay na buhay. Amen? Bakit? Tanging Panginoon lang ang pwede makatulong sa iyo para magtagumpay ka sa buhay na ito. Amen? Siya lang ang may kaalaman sa lahat ng aspekto ng buhay. Naniniwala ba kayo doon? Parang duda kayo, ha? Sa tingin niyo ba ang Panginoon, meron lang siyang alam tungkol sa mga spiritual na bagay, tapos wala na siyang alam sa ibang bagay? Ba't tinawag pa natin Panginoon? Nakikinig po ba kayo? Pag sinabi natin si Jesus ang Panginoon, ang ibig sabihin nun, alam niya lahat ng bagay. Baka iniisip mo, Pastor, yung ginagawa ko, ako lang nakakaalam nito. Mismo ang Panginoon, di niya alam to eh. Di ba? Itong kurso ko, o itong karera ko, ako lang nakakaalam niyan. Inaral ko yan eh. Si Lord, hindi niya alam yan. Si Lord, alam lang niya panalangin. Okay? Alam lang niya pananampalataya. Wala na siyang iba pang alam. Naku naman. Sabi mo nga sa katabi mo, naku naman, huwag ganyan. Alam niyo ba ang problema sa maraming tao ngayon? Minamaliit natin ang Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Minamaliit mo ang Panginoon. Bakit? Pinagkakatiwala mo lang sa Kanya yung mga bagay na sa tingin mo, may kaalaman siya. Pero yung ibang mga bagay sa buhay mo na parang ikaw ang nakakaalam, ayaw mo ipagkatiwala. Andiyan ba kayo? Okay, pag-uusapan natin yan. Ha? Ako ay handa na kapag handa na akong matuto. Amen. Sino ba mga teacher dito? Meron ba mga teacher dito sa eskwelahan? Future, nag-aaral maging guro. Gusto maging guro balang araw. Okay, isa lang, kawawa naman tayo rito para wala tayong masyadong guro dito. Ha? Alam naman natin na napakahalaga kahit gaano kakagaling magturo, pag yung tinuturuan mo hindi handang matuto, amen? Ano mangyayari? Magaling kang teacher pero yung estudyante mo hindi handang matuto, wala mangyayari. Alam niyo ba mga kapatid, ng bawat isa sa atin gustong turuan ng Panginoon? Amen? Handa ka na ba matuto? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba matuto? Kasi kung handa kang matuto, handa ka na sa tunay na buhay. Amen? Ba't parang wala nag-aamin ngayon dito? Uwi na ako. O yan, salamat Sister Sunny, ikaw na lang kakausapin ko. Kasi yung iba ayaw sumang-ayon eh. Okay. Handa na ako kapag handa na akong maglingkod. Amen? Amen? Kasi kung hindi ka pa handang maglingkod, hindi ka pa talaga handa. Dahil ang buhay na ito ay binigay sa iyo ng Diyos para sa isang layunin, para magamit ka niya at maglingkod sa Kanya. Amen? At panghuli, handa ka na kapag handa ka ng mamuno. Amen? Handa ka ng mamuno. Pastor, hindi naman ako leader eh. Hindi naman ako kapitan o barangay captain. Hindi naman ako mayor. Abay, ang pamumuno, hindi kinakailangan magkaroon ng titulo. Amen? Pag ikaw ay may ini-impluwensyahan, namumuno ka na. Sino mga magulang dito? Hindi yung magulang sa basketball, ha? Mga magulang. Abay, mga leader kayo. Ini-impluwensyahan yung mga anak nyo eh. Di ba? Eh kung di mo alam paano mag-impluwensya, masamang impluwensya ka. Amen? Di ba? Ibig na makabuti, alam niyo ba mga problema ng ating bansa ay dahil sa mga maling paraan ng pagpapalaki ng mga anak, kadalasan? Amen? Alam niyo ba kung ano mangyayari mga 10 years from now, 10 taon, 20 taon mula ngayon? Ngayon na ngayon yun. Ngayon na nangyayari yan. Yung susunod na henerasyon, yung mga bata ngayon, yan ang magiging sakit ng ulo
balang araw. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba sakit ka ng ulo? Di ba? Di ba ka nakikita nyo matatanda ngayon? Sino, di ba, pag nanonood kayo ng mga balita, yung mga nakikita nyo matanda, yung mga matandang kung ano mga pinagagawa. Di ba? Yan yung mga matatanda na walang pinagkatandaan. Amen? Okay? Sila ngayon ang mga nasa pwesto. Sila ngayon yung mga senador, mga mayor, na pare-parehong walang karunungan mula sa Panginoon. Kadalasan. Pero may pag-asa. Amen? Di ba? May pag-asa. Kaya iyan ang pag-uusapan natin mga kapatid. Ating pag-uusapan kung paano ba tayo magiging handa. At ang unang-unang paksa natin ay sumunod sa Panginoon. Gusto kong maging handa tayong sumunod sa Panginoon. Amen? At ang talatang pag-aaralan natin ay mula sa Mateo 28 kung saan makikita natin kung paano ba magiging handa na maging tagasunod ni Kristo. Sino sa inyo ang nagsasabi, ako, tagasunod ako ni Kristo? Talaga, yung iba, anong ginagawa ng iba? Ayaw nyo sumunod kay Kristo. Taas ang kamay, sino gusto, tingin mo sa sarili mo, tagasunod ka. Okay, yung iba, ayaw tumaas. Sino sa inyo sana maging tagasunod ka? Nangangarap ka na sana maging tagasunod ka? Okay. Sino yung walang pakialam, kahit anong itanong ko? Okay, sino yung galit sa akin? Taas ang kamay. Okay, Mateo 28. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Itong maiksing talatang ito na tinatawag na The Great Commission ay nagpapahayag sa atin kung paano ba natin malalaman kung tayo ba ay handa ng sumunod. Sabi mo nga sa katabi mo, handa ka na ba sumunod? Sagutin mo nga, hindi pa. Handa ka na ba sumunod sa Panginoon? Okay? Yan ang isang napakahalagang bagay na dapat maging layunin natin sa buhay natin. Okay? Ewan ko kung nasaan kayo. Okay? Hindi ko alam kung nasaan na kayo sa inyong paglalakbay. Baka nando ka pa sa punto na hindi pa ako desidido na sumunod sa Panginoon. Di ba? Kung gayon, ito masasabi ko sa iyo, pagpatuloy ka lang. Magpatuloy ka hanggang magkaroon ka na ng kasiguruhan na gusto mo na sumunod sa Panginoon. Amen? Siguro nando ka sa punto na, alam mo, Pastor, nagdesisyon na ako sumunod sa Panginoon. Kaya lang, minsan nanghihina ako, hindi ko alam kung kaya ko ba ituloy ito. Ito mapapayo ko sa iyo, tuloy ka lang. Amen? Huwag ka titigil. Tuloy-tuloy lang. Sumunod ka sa Panginoon. Pastor, ganito sagot mo siguro, Pastor, dati sumusunod ako sa Panginoon. Pero ngayon, hindi na. Ito masasabi ko sa iyo, bumalik ka na. Sumunod ka na ulit kay Lord. Amen? Kasi hanggang hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi ka ready para sa mga oportunidad na darating sa buhay mo o yung mga pagsubok na maaaring dumating sa buhay mo. Hindi ka handa. Amen? Sino ba sa atin na nakakaalam kung anong meron bukas? Wala. Hindi mo alam. May konti nga, hindi mo alam kung anong mangyayari. Amen? Siguro may plano ka, pero hindi ka sigurado. Di ba? Baka mamaya, nagpaplano ka na pupunta ka sa festival mall. Malay mo, hindi ka sa festival mall mapunta. Sa ATC. Oo. Iba, di ba? O kaya malay mo, imbis na sa ATC o sa festival mall, diyan ka lang sa RDR, sa likod ng ng 7-Eleven. Hindi mo kasi alam pero sa totoo lang, mga oportunidad, darating yan sa hindi mo inaasahan. Amen? Mga pagsubok, darating sa hindi mo rin inaasahan. Ang tanong ko sa iyo, handa ka ba? Pag dumating ba yung oportunidad para luwalatiin mo ang Diyos, ready ka ba? Amen? Pag dumating ang pagsubok at matinding mga problema sa buhay, ready ka ba na pagtagumpayan yan?
at harapin yan. Paano ka magiging ready? Dito mo umpisahan. Maging ready ka sumunod sa Panginoon. Dahil siya ang nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Amen? Kasi pag ready ka, sumunod sa Panginoon, i-ready ka rin niya para sa tunay na buhay. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, tulungan mo kami upang sa ganoon ay maging maliwanag sa amin, Panginoon, kung paano kami magiging handa na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Kausapin mo kami, Panginoon, turuan mo kami sa mamagitan ng iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Ayan, Amen. So paano nga ba? Paano ba tayo magiging handa sumunod sa Panginoon? Ako ay handa nang sumunod sa Panginoon kapag handa na akong magtiwala. Amen? Sabihin nga po, handa na akong magtiwala. Ano ba ibig sabihin ng handa na akong magtiwala? Di ba nagtitiwala na ako? Alam niyo mga kapatid, basahin natin ito talatang binasa ko kanina. Sabi rito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Parang pangkaraniwang pangungusap. Pero kung alam mo kung teksto niya, makikita mo kung gaano kahalaga yan. Bakit? Kasi kakatapos lang na ipako si Kristo Jesus at nakita nilang namatay si Jesus na kanilang pinagkatiwalaan ng lahat-lahat sa kanilang buhay. Sabi nila, ito na siguro ang Mesiyas, ito na ang tagapagligtas. Biglang pinako sa krus. At nakita nilang inilibing. Kaya kumbaga yung kanilang pagtitiwala na dati pakiramdam nila na parang siguro siya na biglang nawala na ngayon sa kanilang sa harapan nila, nakita nila ngayon, paano na ang gagawin natin? Natinag sila. Nagkatakbuhan silang lahat sa iba't ibang lugar. Buti na nga lang, at si Kristo Jesus, gaya ng kanyang sinabi, ay nabuhay muli. Amen? Nabuhay siya muli sa ikatlong araw at ipinakita niya ang sarili niya sa kanila at nagpatotoo siya at sinabi niya na ako ang tagapagligtas. Ako ang Mesiyas. At sinabi niya sa kanila, tagpuin niyo ako sa isang bundok. Kaya agad-agaran na sila nagpunta doon. Pumunta sila doon sa lugar na yun na sinabi sa kanila ni Jesus. Bakit? Kasi ngayon, alam na nila ang totoo. Bakit ko sinasabi ito? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, okay? Yung pagtitiwala, desisyon natin yan eh. Amen? Hallelujah. Okay. Yung pagtitiwala, desisyon mo yan. Pero kailan ka ba nagdidesisyon na magtiwala? Ito, mahalaga ito. Kasi sa maraming mga mananampalataya, ang basihan ng ating relasyon sa Panginoon ay yung ating personal lamang na pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon. Na kadalasan, minsan, hindi naman natin alam kung ano pinagkakatiwalaan natin. Minsan, hindi nga natin malaman. Alam nyo ba bakit maraming mga mananampalataya ang natitisod o hindi nagpapatuloy bilang mananampalataya? Kasi kadalasan, yung kanilang tiwala sa Panginoon ay tiwala lang na bunga ng kanilang damdamin. Emosyon. Hindi nakabase sa isang katotohanan na nakumbinsin sila bunga ng kanilang pagkaunawa nito. Okay? Kasi alam nyo, may tatlong bagay bago magkaroon ng tiwala. Una, kailangan magkaroon ka ng impormasyon at yung impormasyon na yun ay katiwa-tiwala. Amen? Okay. Pangalawang dapat mangyari, kailangan sumang-ayon ka na talagang katiwa-tiwala yung impormasyon na yun. At pangatlo, saka ka ngayon kailangan magtiwala. Ngayon, kung yung tiwala mo sa isang bagay o sa isang tao ay naaayon talaga sa katotohanan, mapalad ka. Diba? At ikaw ay pagpapalain. Pero kung ang tiwala mo naman sa isang bagay o isang tao, bagamat buong-buo yung tiwala mo, pero hindi naman pala hindi naman talaga dapat pagkatiwalaan, anong tawag mo doon? Maling akala. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba? Kunyari, nakakilala kayo ng, balikan natin yung doktor. Di ba? Sino nagpupunta si doktor paminsan-minsan? Okay. Pumunta kasi isang tao, doktor daw siya. Unang-una, nakaputi. Okay? Tapos noon, merong, ano yun? Stethoscope. Okay? Tapos kung magsulat, malabo, hindi mo maintindihan. Ganun ang mga doktor di ba? Okay. So, tinitin mo, inaaninigan mo siya kaya. Okay? May sakit ka, may karamdaman ka. Punta ka doon. May nagsabi sa'yo, alam mo yung doktor na yan? Mahusay yan. Graduate yan sa UP, College of Medicine. So ikaw naman parang, hindi mo kilala eh. Sigurado ka ba dyan?
Oo. Graduate siya. Paano mo nalaman? May diploma eh. Ano sabihin mo? Teka, sandali lang, sa recto, pwede makakuha ng diploma eh. Ako sigurado dyan eh, di ba? Yung mga diploma na yan, talaga bang totoo yan. Pag pumunta ka sa Abinida, madaling paggawa ng diploma. Hindi, maraming diploma eh. Marami rin pwede paggawa ng diploma. Hindi, kasi may mga kilala ako talaga na pumunta dyan sa doktor na yan, nagamot niya eh. Napagaling niya eh. Talaga, sigurado ka, may lisensya ba yan? Yung nga lang, hindi ko alam. Alam ko may lisensya yan eh. Bakit mo nasabi? May clinic eh. Hindi ka naman magkakaroon ng clinic na wala kang lisensya. Sa madaling salita, di ba, may impormasyon ka, inaalam mo kung talaga bang totoo yung impormasyon na yun. Di ba? Pero, pag nalaman mo na, kunyari sabihin natin, mukha nga doktor eh. Kasi itsurang doktor eh. Tapos pag nagsasalita, parang salitang doktor. Paano ba yung salitang doktor? Di ko alam eh. Di ba? Tapos pag may mga pasyente, may clinic eh. Siguro, doktor nga. So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka na. Amen? Pero, nung sabi sa'yo na kaibigan mo, sige, magpatingin ka na doon. Magpagamot ka. Ayoko. Nakikita niyo yung kakaibahan, no? Impormasyon, sinisigurado mo, tapos nung sigurado ka na, sumasang-ayon ka na, tapos nung sasabihin mo sa sarili mo, sige, magpapagamot na ako. Pupuntahan ko siya. Now, ito totoong kaso. Nabasa ko nga ito sa Facebook eh. Merong isang magulang, nagkaroon ng cancer yung kanyang anak. Napakatalinong bata, 23 anyos. Agkada babae. Nagkaroon ng lymphoma o nagkaroon ng cancer sa dugo yata tayo, kung di ako nagkakamali. Sabi sa kanya ng kaibigan niya, kaibigan, bro, may kilala ako, doktor ni Gloria Macapagal Arroyo. Mahusay. Sabi niya, sigurado ka ba dyan? Sa madaling salita, talaga binenta niya ng gusto. So itong tatay na ito, nagkaroon ng tiwala. No? Nagkaroon siya ng tiwala. Isa lang bagay ang medyo duda siya. Kasi duda siya dahil walang lisensya yung doktor. Pero sabi naman ng kaibigan niya, huwag kang mag-alala. Naging doktor ni Gloria Macapagal Arroyo yun eh. Sa madaling salita, mga kapatid, nagtiwala siya. Dinala niya yung anak niya, 23 anyos. Patay. Sinabi sa kanya ng doktor, ako bahala sa anak mo. Pagagalingin ko. Tiwala siya. Binigay niya yung kanyang anak doon. Ilang araw lang, ilang linggo, patay ang anak niya, 23 anyos. Nagtiwala siya eh. Pero mali yung kanyang pinagkatiwalaan. Amen? So kinakailangan pag ako ay nagtiwala, hindi lang dahil nagtitiwala lang ako, hindi lang yun ang pinakamahalaga. Dapat ang pinagkakatiwalaan mo ay katotohanan. Babalik ako nito ngayon. Ilan sa inyo dito, ang pananampalataya nyo ay base lang sa pakiramdam? Pag tinanong kita, mananampalataya ka ba? Opo. Nagtitiwala ka kay Kristo? Opo. Bakit? Kasi ang bait-bait niya eh. Paano mo nalaman? Basta nararamdaman ko sa puso ko. Alam mo bakit delikado yon? Alam niyo bakit delikado ang pananampalataya ng isang tao pag nakabase lang sa pakiramdam? Paano pag dumating ang oras na wala kang pakiramdam? Paano pag dumating ang pagkakataon na yung nangyayari sa buhay mo ay sa liwa sa inaasahan mo? Magpapatuloy ka ba? Paano kung dumaan ka sa isang sitwasyon na buong akala mo, bakit pinahihintulutan ng Diyos to? Kung mahal ako ng Panginoon, bakit niya hinahayaang mangyari sa buhay ko to? Ayan ang sitwasyon na sinasabi ko. Hindi ka pa handang magtiwala sa Panginoon. Dahil ang tiwala sa Panginoon ay hindi lang pakiramdam. Masasabi mong handa ka na magtiwala kasi nauunawaan mo na kung sino talaga si Kristo Jesus. At kahit ano ang mangyari sa buhay mo, maganda man o pangit man, dahil naniniwala ka at nauunawaan mo na siya ang tagapagligtas ng lahat at siya ang Panginoon, hindi nakabase sa sitwasyon mo ang tiwala mo sa Kanya. Hanggang hindi ka ready dyan, hanggang hindi ka ready na magtiwala sa Kanya, hindi ka ready sa buhay na ito. Nakikinig po ba kayo? Lalo sigurado ako. Siguro ikaw, di ba? Lalo na pag bata ka sa Panginoon, itong karanasan nyo siguro, di ba?
Lord, tulungan mo ako. Wala akong pera. Biglang may pera. Hallelujah! Taas ang kamay. Di ba mga siya nakaranasan ng gano'n? Lord, wala akong pera. Biglang, Lord, bigyan mo naman akong pera. Biglang may dumating na pera. Taas ang kamay, taas ang kamay. Di ba? Hallelujah! Di ba? Sino sa'yo nakaranas na medyo sumasakit yung ipin mo? Di ba? Panginoon, sumasakit yung ipin ko. Pagalingin mo naman ako. In Jesus' name. Pagkasabi mo, pagka ilang minuto, wala na yung sakit ng ipin ko. Hallelujah! Hallelujah! Sino sa'yo nakaranas na nun? O, purihin ang Diyos sa ganang mga klaseng karanasan. Amen? Eh, sino sa'yo nakaranas ng ganito? Panginoon, kailangan ko ng pera sa darating na Sabado. Dumating ang Sabado, wala kang pera. Lunes na, wala ka pa rin pera. Magtitiwala ka pa rin? Hindi ka ready sa tunay na buhay hanggang hindi ka ready magtiwala talaga sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo? So sana malakpasan natin yan. Pastor, ganyan pa lang ako eh. Okay lang yan. Magpatuloy ka. Kilalanin mo ang Panginoon ayon sa katotohanan. Yun ang dapat mong gawin. Hindi nakabase sa pakiramdam. Amen? Okay. Pangalawa, ako ay handa nang sumunod sa Panginoon kapag handa na akong lumago. Amen? Parang wala na amin. Parang gusto nyo na umuwi. Sabi mo sa katabi mo, gusto ko na umuwi. Mamaya kayo uwi, okay? Ito ang sabi sa banal na kasulatan. Nang makita nila si Jesus, sino yung nakakita sa kay Jesus? Sino po? Yung 11 alagad. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Praise the Lord. Biglang may sumunod. Subalit, may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Gusto niyo ba yung verse na yan? Ha? Gusto niyo ba yung talata na yan? Para nakaka-discourage yung talata na yan, ha? Huwag kayong madi-discourage mga kapatid. Dahil hindi naman kinakailangan na 100% na sigurado ka sa lahat ng bagay bago ka magtiwala. Amen? Balikan natin yung doktor ulit. Parang ba dapat pag-iisip ako yung doktor? Balik tayo sa doktor. Pumunta ka doon sa ospital ng Muntinlupa o sa mga ospital yan. Nakita mo yung doktor. First time mo siyang nakita. Hindi mo naman siya kamag-anak, hindi mo siya kakilala. Pero mukha naman siyang doktor. May singil pa nga kaya alam mo, doktor talaga yan. Di ba? So nakapila ka doon. Tapos, nilalagyan, titignan ka niya, huminga ka, hinga malalim. Okay, sa likod, hinga ulit. Nako, may TB. Inumin mo itong isang katerbang gamot na ito. Bigay sa'yo lahat, ang daming gamot. Di ba? Ilang buwan mo iinumin yan. Ano na sa isip mo? Sigurado, alam kaya na itong tao itong pinagagawa niya? Ha? Sigurado ba ako na hindi lang ako pinagkakakitaan ng doktor na ito? Amen? Diba? Itong doktor ba na ito ba'y talagang mapagkakatiwala ang doktor? Baka naman itong doktor na ito, kaya lang niya ako nireresetahan ng gano'n kasi binentahan siya ng medrep. Di ba? May mga pagdududa ka eh. Pero anong gagawin mo, mga kapatid? Anong gagawin mo kung ikaw may sakit? Iinumin mo yung gamot. Amen? Di ba? Iinumin mo. Bibilin mo sa generika o saan man yan. Di ba? Bibilin mo tapos iinumin mo yan. Habang iniinom mo, may iyak-iyak ka pa. Di ba? Sana totoo ito sinasabi ng doktor na to. Di ba? Iniinom mo. Di ba? Bagamat hindi ka naman 100% sigurado sa lahat ng bagay tungkol sa kanya. Alam mo, bilang isang mananampalataya, hindi naman kinakailangan na 100% lahat, alam mo eh. Kaya nga ang buhay Kristiyano ay buhay ng paglago. Amen? Kasi may mga nagsasabi sa akin, Pastor, hindi ko pa kayang maging isang alagad ni Kristo. Bakit? Hindi ko pa mabitawan yung mga ganito. Hindi ko pa kayang gawin ito. Hindi ko pa, ibig mo sabihin, may mga alinlangan ka. Uy, pero may konti ka bang tiwala? Meron. Anong paniniwala mo? Minawala naman ako kay Jesus. Okay, sapat na yan. Umpisahan na natin. Amen? Turo ako kayo isang bagay pag may nakilala kayong isang tao na medyo, nandun pala siya nagsasaliksik pa lang o kaya baka Catholic charismatic o ano man yung kanyang tawag sa sarili niya, di ba? Alam mo, ganito dapat ang turing mo sa kanya. Hindi ka born again, sumasamba ka sa mga estatwa. Jesus name. Huwag kang ganun. Sabi mo sa kanya, praise the Lord.
Sumusunod ka na sa Panginoon. Oo, Catholic charismatic nga ako eh. Praise God. Ano nga ako eh, Catholic. Praise God. Tuloy mo. Gusto mo pang matutunan ang tungkol sa Panginoon? Share ko sa iyo. Kikinig mo ba kayo rito mga kapatid? Kasi hindi naman kinakailangan na, alam nyo kasi iba sa atin parang, kulang kasi ako sa pananampalataya. Ang dami ko kasi pagdududa. Huwag kang mag-alala. Okay lang yan. Amen? Natutuwa ba kayo na sabihin ko, okay lang meron kang pagdududa? Ha? Taas sa kamay, may mga pagdududa ka minsan. Sige na. Uy, dami na nagtataas. Di ba? Sige, katsokaran natin yung mga alagad ni Kristo. Dabarkads natin sila. Di ba? Sila na, kasama na nila ni Kristo eh. Nakikinig ba kayo? Yung 11, nahahawakan nila si Kristo. Nakita nila si Kristo bumuhay ng patay. Nakita nila si Kristo gumawa ng mga himala, yung konting tinapay, konting isda, dumami. Nakita nila yun. Ikaw, nakita mo na yun? So kung sila nagkakaroon ng mapag-aalinlangan, tayo pa kaya? Amen? Magiging handa ka sumunod sa Panginoon pag handa ka na magpasakop. Yan naman talaga problema nating lahat eh. Alam nyo bakit? Kasi binigyan ka ng Panginoon ng kalayaan at karapatan na magdesisyon. Taas sa kamay na naniniwalang meron kang kalayaan at karapatan magdesisyon. Pag di ka nagtaas, ewan ko na. Meron ka talagang kalayaan. Minsan nga nagrereklamo ako sa Panginoon eh. Alam nyo ba yung Matrix? Napanood nyo ba yung Matrix? Sino nakapanood na ng pelikulang Matrix? Yung iba, di pa, kawawa naman kayo. Pero yung pelikulang Matrix, ha? Alam niyo yung palabas na yun? Pag meron kang gustong matutunan, umuupo ka lang sa isang silya, tapos may kinakabit sa likod mo na parang USB. Ganda yun, di ba? Ganun, di ba? Kung gusto mo matuto magpalipad ng helicopter, kakabit ka sa may batok na parang may saksakan no, na computer. Tapos upload ngayon lahat ng kaalaman tungkol sa pagpapalipad ng helicopter. Pagkatapos nun, pwede ka na magpalipad ng helicopter, marunong ka na. Di ba? Alam ko minsan, iisip ko sana ganyan ng mga Kristiyano eh. Di ba? Kunyari, ito si Raul. Halika, Raul. Example lang. Example, dali. Mabilis na tayo para matatapos na tayo eh. Kunyari, ito si Raul, pasaway ito, kunyari. Di ba? Pasaway, ayaw sumunod sa Panginoon, tigas ng ulo, kung anong gustong gawin, gagawin, may sariling diskarte. Di ba? Sana kung pwede lang saksakan ito sa likod na gano'n, no? Di ba? Gano'n, no? Tapos magiging mabait na, punong-puno ng pagmamahal, di ba? Matulungin sa kapwa, hindi na sumisigaw sa mga anak, sa mga misis, di ba? Hindi na nananapok, hindi na nanununtok, talagang napakabait na. Yeah, mabait. So, sana gano'n, no? Kaya lang, alam niyo totoo, may sarili kang kapasyahan at desisyon. Yan ang totoo. Ito ang sabi sa banal na kasulatan. Ito mga alagad na ni Kristo to. Sinabi sa kanila. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi ba nila alam yon? Hindi ba alam ng mga disipulo ni Kristo na yun ang totoo? Ngunit kailangan sabihin niya sa kanila. Sabi niya, gusto ko maunawaan niyo muli na ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, sa lahat. Ano ngayon ang desisyon ng mga alagad ni Kristo? Magpapasakop ba ako o hindi? Alam niyo ba ang pinaka-number 1 problema bakit may marami mga Kristiyano na mismo na nagiging pasaway? Kasi ayaw nila magpasakop sa Panginoon. Meron kang gusto. May pera ka. Tumanggap ka ng salapi, sweldo, malaking bonus. Tapos nasa isip mo, ano kaya mabili ko rito? Paano ko kaya mai-enjoy ang pera na ito? Tapos, dumalo ka sa isang pagtitipon tulad nito, at habang nagtitipon, narinig mo yung pastor. Mga kapatid, nga pala, maganda siguro magkaroon tayo ng isa pang projector. Bigla lang usap sa iyo ang Banal na Espiritu. Kaya kita binigyan ng bonus para magbigay ka para sa projector. So ikaw naman parang, in Jesus' name, demonyo yan, demonyo. Tapos, nung inuulit ng Pastor Bong, mga kapatid,
Baka naman nangungusap sa yung Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw mo kausapin yung katabi mo. Tapos yung sinasabi ng katabi mo, baka ikaw ang inihipon ng Panginoon. Hindi sobra ka. Hindi ako inihipon ng Panginoon Alam mo, problema nating lahat? Ang sinusunod natin palagi yung gusto natin. Hanggang hindi ka ready magpasakop sa Panginoon, hindi ka ready sa tunay na buhay. Dahil marami mga pagkakataon sa buhay na kailangan mo lang talaga gawin, sumunod sa Panginoon. Alam niyo na maliliit pa mga anak ko. Isa sa mga tinuro ko sa kanila yung first time obedience. Alam niyo ang ibig sabihin ng first time obedience? Nung maliliit sa mga anak ko, sabi ko sa kanila, pag may sinabi akong isang bagay, sumunod na muna sa kaniyang argumento. Sabi niyo, bakit ganun? Maintindihan niyo yan. Sumunod ka na muna bago ka mag-argumento. Kaya pag sinabi ko sa kanila, matulog na. Ayoko! First time obedience. Matulog na. First time obedience. Pag hindi sinunod yung first time obedience, diretso sa kwarto, dapa. Okay, sabihin ng anak ko, Daddy, sorry, Daddy. Okay, tinatanggap ko yung sorry mo, dapa. Ulit na naman, sa susunod na pagkakataon. Anak, gawin mo ito. Daddy, first time obedience. Daddy, first time obedience. Pag ayaw sumunod, kwarto, dapa. Sabi niya, Daddy, bakit ganun? Kasi pag dumating ang pagkakataon na meron akong sasabihin sa inyo at buhay na ang may kinalaman, sumunod ka sa akin, saka ka na makipag-argumento. Pag sinabi ko sa iyo, anak, talon! Sumunod ka kahit anong mangyari. Kasi buhay mo na nakasalalay. Pagkatiwalaan mo ako, tumalong ka. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Saka ka na makipag-argumento sa akin, pagkalaglag mo. Di ba? Saka mo na sabihin sa akin, Dati, ba't mo ako pinatalon? Kasi mamamatay ka tumalon ka. Magtiwala ka sa magulang mo. Alam niyo mga kapatid, minsan sa buhay Kristiyano, mas sinusunod natin yung sarili natin pag-iisip Sabihin sa iyo ng Panginoon, anak, ito ang gawin mo. Lord Lord. Anak, ang piliin mo lang na maliligaw sa iyo ay yung mananampalataya. Lord naman, ang pogi niya, ang bait niya naman. Pwede ko naman dalhin siya sa Panginoon. Anak, piliin mo ay yung tao na lumalago sa Panginoon. Lord naman, sabi naman niya, pag sinagot ko siya, attend siya ng church. Akala mo lang yun. Amen? Lahat na nanliligaw, sasabihin lahat. Makuha ka lang. Amen? Mga kababaihan, huwag kayong pumayag sa mga pogi. Yung pogi, kita niyo yung mga remix dito. Dati pogi ang mga yan. Tingnan niyo yung itsura ng mga yan ngayon, di ba? Okay. Sige, tuloy na natin. Ako ay handa nang sumunod sa Panginoon kapag handa na akong gumawa ng mga alagad. Kasi alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kaya gusto ka ng Panginoon na magtiwala sa Kanya kasi meron siya ipagagawa sa iyo. At may kanalaman sa ibang tao yan. Itong sabi, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam mo kung kailan mo malalamang ready ka na talaga sumunod sa Panginoon? Pag ready ka na magpagamit sa Kanya. Kaya maraming tao ang hindi nagiging ready sa tunay na buhay kasi hindi rin sila ready na ialay ang kanilang buhay sa Panginoon para magamit sila. Alam niyo, pag hindi ka ready, ito mangyayari. Okay? May mga dadalhin si Lord sa buhay mo mga tao. Sino sa inyo itong mga nakaraang araw lang o 2 linggo, 3 linggo, may mga nakilala kayong bagong tao? Bago. Dati hindi nyo kilala pero nakilala nyo itong mga nakaraang mga araw. Siguro 1 buwan. Wow, merong ilan. Yung iba, wala pa nakikilalang bago. Ipagpipray ko kayo. Sana may makilala kayong bago. Okay? Kasi kung lahat ang kilala mo luma, ang boring naman ang buhay mo. Di ba? Mag-pray kayo, magkaroon kayo ng kakilalang bago. Amen? As in, bago talaga. Hindi yung ikaw na naman. Hindi ganun. Iba naman, di ba? Pag nakakilala ka ng bago, tao, hi! Basta ka na? Ang pangalan mo? Di ba? Ako si Ferdy. Uy. Di ba? Ako si Juan de la Cruz. Pag hindi ka ready, yung tao na yun na dinala ng Panginoon sa'yo, mamimiss nun yung oportunidad na makilala ang Panginoon sa pamagitan mo. Kasi hindi ka ready.
Amen? Lalakpas yung tao na yon. Lalakpas yung pagkakataon na malay mo, siguro yung tao na yun, pasigarilyo, nagmumura, umiinom, di ba? Sagulero, sama ng ugali, tapos habang kinakausap mo, binubuga ka ng usok. So, di ba? In Jesus' name, di ba? Sa ngayon, ang itsura niya, mukha siyang anak ng demonyo. Sino yung nakakilala ng ganyan? Ito mga nakarang araw. Okay, titingin sa katabi niyo, ha? Sino makapagsasabi na yung tao na mukhang anak ng demonyo, pagkaraan ng ilang buwan, ay magiging kamukha na ng anak ng Diyos? Napakaraming Kristiyano ang hindi ready. Amen? Okay? At ako ay handa nang sumunod sa Panginoon kapag handa na akong manatili sa Kanya. Handa na akong manatili. Alam niyo, sabi sa banal na kasulatan, ganito, ituruan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ibig sabihin nun? Gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng kapasyahan sa puso mo na kahit anong mangyari sa buhay na ito, hindi ka tatalikod sa Panginoon. Kailangan sold out ka sa Kanya. Parang pag-aasawa yan, di ba? Amen? Alam niyo, ano tinatanong ko sa mga nagpapakasal kahapon, nagkasal ako eh. Alam niyo, ano tinatanong ko? Hindi ganito tanong na, ikaw ba, mamahalin mo itong taong ito habang siya ay gwapo pa? Ikaw ba, mamahalin mo itong babae na to habang siya ay maganda pa? At hindi pa mukhang Pepsi-Cola ang kanyang katawan. Coca-Cola parang ngayon, di ba? Pero pag naparami ng kanin yan, nagiging Pepsi-Cola yan. Minsan, Choco Beam. Alam niyo ba yung Choco Beam? Di niyo alam yun, di ba? Minsan, nagkukorting gatas. Square. You know. Hindi yun ang tinatanong ko. Tinatanong ko sa mga mag-aasawa, ikaw ba, ready ka na talaga? Na kahit anong mangyari, kahit dumating yung araw, na yung pakakasalan mo na yan, baka ilang araw pa lang eh. Siguro alam niyo ba ito? Yung mga especially may asawa. May asawa na. O di ba, alam niyo to, di ba? Kasi nung nagliligawan kayo, ito yung magkikita kayo, ang pupogi nyo, saka ang gaganda nyo. Bakit? Kasi bagong mo tagpuin yung nililigawan mo, panay ang ayos mo, di ba? Di ba? Tapos yung babae naman. Kaya pag nagkita kayo, lagi kayong maganda. Amen? Lagi kayong pogi. Eh pag nag-asawa na kayo, wala nang oras. So pag gising ng lalaki, anong pagkain natin? Talaga slain in the spirit ka, di ba? Dahil talaga bumubuga talaga yung hindi pa nagtututbrush eh, di ba? Tapos yung babae naman, di ba? May mga kung ano mga nakalagay sa ulo, tapos talaga wala na yung prinsesang itsura, hindi na, mukha na siyang palaka. Tapos yung ugali, dati masyadong gentleman. Ngayon, barumbado na, iluto mo ako pagkain, dalihan mo ha? Tapos medyo nag-aamor-amor na konti yung babae. Love, masama pakiramdam ko, maligo ka! Yung babae, dati, ang bait-bait. Ngayon, paggising sa umaga, may loudspeaker. Parang may sermon na agad. Di ba? Di ka pa nakakabuelo, nakagano ka pala sa bahay. Oy, kayo! Ha? Kala nyo ba kung sino? Ano? Dito, ako, hirap na hirap ako. Madaling araw pa lang, gising na ako. Kayo, ang tatamad ninyo. Tumayo kayo. Naubusan na kayo ng araw. Kayo talaga. Mawala kayong kwenta. So, ikaw naman, parang alimpungatan ka. Di parang, sino bang pinakasalan ko? Kala ko ba ang ganda nito? Yun yung mga pagkakataon na sasabihin mo sa sarili mo, I do ba talaga? I do? O I did? I used to. Kaya minsan pa nagpapayo ako ng mga mag-aasawa, tinitingnan ko yung tsura. Alam mo naman kasi mga engaged, di ba? Pag magkatinginan niya, lalagkit, di ba? Pastor, mag-aasawa na kami. Bakit? Siya na po talaga lahat para sa akin. Ikaw naman, siya na rin. Wala nang iba. Talaga. Pagkaraan ng isang taon, pagpunta sa opisina ko, magkaiba ng upuan. Pastor, yung damuho na yan, ewan ko ba? You know? So, ano na nangyari doon sa pagiging sweet ninyo? Yan ang totoo niyan eh. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi parang kanin na sinusubot, niluluwa. Ready ka na ba talaga na sumurrender sa Kanya ng todo? Amen? So,
Ako'y handa ng sumunod kapag alam ko na kung bakit. Ako'y handa ng sumunod kapag alam ko na kung bakit ako sumusunod. Kasi hanggang di mo naiintindihan yun, hindi ka pa talaga ready. At alam niyo ba mga kapatid, pag hindi ka pa ready sumunod sa Panginoon, hindi ka pa rin talaga ready sa tunay na buhay. Dahil maraming darating sa buhay mo na hindi mo makakayanan kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Nakikinig ba kayo? Merong mga oportunidad na darating, hindi mo makakayanan kung wala ang Panginoon sa buhay mo. May mga problema darating na hindi mo kakayanin kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Para maging ready ka sa ganyang mga bagay, maging ready ka na sumunod sa Panginoon. Amen? So kung saan man kayo naroroon, okay? Kung saan ka man naroroon, siguro na nandito ka sa kabilang dulo, sabi mo, Pastor, hindi pa ako sumusunod talaga sa Panginoon, medyo nag-aalinlangan pa ako. Ito masasabi ko sa'yo, sumunod ka na kahit konti pa lang ang pagtitiwala mo. Amen? Pastor, ano lang 30%, okay na yun. Sumunod ka na. Si Lord na magdadagdag ng 30%, 40%, 50%, 60%. Amen? Siguro nandun ka na sa sitwasyon na sumusunod ka na. Pastor, sumusunod na ako, pero madalas nangihina ako At pag nangihina ako, Pastor, parang hindi ko alam kung magpapatuloy pa ako. Alam niyo, anong payo ko sa'yo? Tuloy ka lang. Huwag ka susuko. Kasi gusto ng Panginoon na maranasan mo ang kanyang katapatan. Amen? So, siguro nandito ka. Pastor, nung araw sumusunod ako talaga Pero ngayon parang hindi na. Anong payo ko sa'yo? Balik ka. Balik ka na. Sumunod ka sa Panginoon. Kahit ano pa ang level ng iyong pananampalataya, sumunod ka. Kasi yun lang ang tanging paraan para maging handa sa tunay na buhay. Amen? Meron po ba kayo natutunan? Tayo po ay tumayo. Tanging si Kristo lamang ang sagot sa ating buhay. Maaaring hindi ka pa kumbinsi masyado. Maaaring katiting pa lang ang pananampalataya mo. Maliit lang. Kasi dami mong tanong, dami mong pagdududa. Kaibigan, sumunod ka na. Huwag kang maghintay ng 100% ng pananampalataya mo. Kung saan ka naroroon, umusad ka na. Amen? Sumunod ka na sa Panginoon. Hallelujah? Tama ba? Amen? Tama? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sunod na tayo kay Lord. Kahit ilang porsyento lang. Umpisa na natin. Amen? Tayo umawit mga kapatid. Loobin mo ang buhay ko'y